Samantala sa iba pang mga balita, pinamamadali na ni Senator Christopher Bongo ang pagbabayad sa mga pending na emergency allowance ng health workers noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa panig naman ng Health Department, posibleng naipit lang sa hospital level ang ilan sa mga hindi pa nakatatanggap ng pondo. Nakatutok dyan si Raymond Dadpaas. Muling kinalampag ni Senador Christopher Bongo bilang chairman ng Senate Committee on Health ang Department of Budget and Management at Department of Health hinggil sa hindi pa nababayarang Health Emergency Allowance o HEA ng mga health workers noong pang panahon ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Go, dapat lang madili na ang release ng pondo at tugunan ang mga apila at reklamo ng mga healthcare workers. Sa hearing na isinagawa ng Senate Committee on Health noong nakaraang linggo, inamin ng pamunuan ng DOH na may utang pa silang 6.8 billion pesos sa mga health workers. Karamihan daw kasi ng mga claim ay naisumite pagkatapos ng October 31, 2024 deadline. Iginit ng senador na malaki ang utang natin sa mga health workers dahil nagsilbi ng gusto ang mga ito noong panahon ng pandemic na sa katunayan ay marami pang nagbuwis ng buhay. Nagtataka si Senador Go na napaglaanan naman na ito ng pondo noong nakaraang taon, ngunit hindi pa naibibigay ang health emergency allowance ng mga health workers. Sa report ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health, na as of January 15 ay nakapagproseso na sila ng 16.7 million na HEA claims na nagkakalaga ng 99.3 billion pesos. Pinakaulinay ang 27 billion pesos noong buwan ng Oktubre 2024 na kanilang naipadala na sa Centers for Health Development. Ngunit aminado ito na maaring may mga health workers pa rin ang hindi nakatatanggap ng kanilang HEA dahil sa pagkaipit sa hospital level. Ipinaabot ni Donel Siason, Union President ng University of Santo Tomas Hospital at kinatawan ng United Private Hospital Union of the Philippines ang pagkabahala dahil marami pa ring mga health workers ang hindi nakatatanggap ng kanilang allowance, lalong-lalo na sa area ng Visayas. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.